Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko, Captain. Episode 4. Simulan na natin ang kwento. Kung okay lang kay Lucas, okay lang din po sa akin. Ha? Pumayag siya kaagad? Ha? Okay lang din po sa akin. O siya, Lucas. Kunin mo na yung extra pillow at kumot. Opo, Mama. Captain. Pwede kayo mag-shower kung gusto mo para presko yung tulog mo. Pwede ba? Oo naman po. Sandali lang Mabilis akong pumunta sa cabinet. Kumuha ako ng malinis sa towel. Captain, ito po. Salamat tsaka pala Captain. May extra rin po akong t-shirt kaso sa tingin ko hindi kasya sa'yo eh. Mukhang hanggang siko ko lang yata yan eh. Ha? Hindi Medium lang talaga ako. Napatingin ako sa kanya. Oo nga naman. Captain ng Adamson Falcons. 6-footer. Samantalang ako, halos hanggang balikat niya lang. Okay lang Lucas, tuwalya na lang. May damit naman ako sa bag eh. Binigay ko ang towel. Pagkatapos, pumasok na siya sa banyo. Habang naliligo si Captain, inayos ko muna yung kama. Inilagay ang extra pillow at inilabas ang kumot. Makalipas ang ilang minuto, narinig kong bumukas ang pinto ng banyo. Napalingon ako. At parang biglang tumigil ang oras. Nakatapis lang ng puting tuwalya si Captain. Basang-basa pa yung buhok niya. May mga patak ng tubig na dumadaloy mula sa buhok niya hanggang leeg papunta sa balikat. Hoy Lucas! Huwag kang tumitig. Ano ba yung ginagawa mo? Lucas? Lucas? Po! Nasaan nga pala yung bag ko? Ito po Sa sobrang kaba, muntik ko pang iabot ang unan. Buti na lang, nakita ko kagad yung bag niya. Thank you Lucas Kinuha niya yung bag at bumalik ulit sa loob ng banyo para magbihis. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko na malayang kanina ko pa pala pinipigilan ang paghinga ko noon. Ilang sandali pa, lumabas na siya na naka-white t-shirt at basketball shorts. Lucas, po? Relax. Parehas naman tayong lalaki. Oo. Oo nga naman. Pareho kaming lalaki pero hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng taong nakilala ko, kay Captain lang ako ganito kinakabahan. Pagkapasok namin sa kwarto, bigla akong nahiya. Simple lang yung kwarto ko. May isang kama, isang study table, isang cabinet, at ilang medalya at lumang basketball trophies na nakasabit sa dingding. Ayos Sa'yo lahat yan? Nung high school pa yan eh. Not bad. Dalawang salita lang. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang mas natuwa pa ako kaysa nung sinabi ng coach na pasado ako sa tryout. Captain, dito na lang po kayo sa loob. Ako na lang sa sofa. Hindi. Ha? Bahay mo to, di ba? Ikaw ang matutulog sa kama. Bisita po kayo eh. Hindi rin. Kasya naman tayo dito eh. Ha? Kasya? Sandali. Kama ba yung pinag-uusapan namin o yung tibok ng puso ko? Lucas, ang harot mo. Relax. Matutulog lang naman tayo. Opo. Tama. Humiga ako.
Sa pinakadulo ng kama. Parang gusto kong humingi ng isa pang kama sa layo ng pwesto ko eh. Lucas, hindi kita sisipain. Pwede kang humiga ng maayos. Hindi ka mahuhulog. Napatingin ako sa gilid. Konti na lang. Mahuhulog na pala ako. Pasensya na, Captain ah. You're overthinking. Sleep. I-practice pa tayo bukas. Tumalikod ako kay Captain. Pinikit ko ang mga mata ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, matulog ka na, Lucas. Matulog ka na. Pero habang lalo kong pinipilit matulog, lalo namang nawawala yung antok ko. Hindi ko namalayang unti-unti pala ako nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko alam kung ilang beses ako nagpalit ng pwesto. Hanggang sa unti-unti kong iminulot ang mga mata ko. Halos mapahinto ang paghinga ko noon. Magkaharap na pala kami. Sa sobrang lapit, kung uusog pa ako ng kaunti, baka magkadikit na ang ilong namin. Ngayon ko lang siya natitigan ng ganito kalapit. Moreno, chinito, makapal ang kilay, mahaba ang pilik mata. At kahit tulog, guhapo pa rin. Teka Lucas, ano bang ginagawa mo? Kanina ka pa nakatitig at nakabantay eh. May balak ka ba mag-security guard? Mamaya magising pa yan eh. Ay. Hindi ka pa ba natutulog, Lucas? Ay, patay! Nagising si Captain. Mabilis kong pinikit ang mga mata ko. Nagkunwari akong mahimbing ang tulog. Nagkunwari akong humihilik. Sana, hindi niya napansing kanino ko pa siya tinititigan. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na ulit ang buong kwarto. Tanging ugo ng aircon at ang mahinang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Hindi ko namalayang muli ulit ako nakatulog. Hindi ko alam na pagsapit ng madaling araw, may mangyayari na naman na lalo pang magpapalapit sa aming dalawa. Hindi ko alam kung anong oras na nun pero parang may naramdaman akong mainit, malambot at kakaiba. Sa antok ko, akala ko unan lang, kaya mas lalo ko pa itong niyakap. Ang lambot, mainit, at ang bango. Uy teka, kailan pa bumangong unan namin? Sa isip ko, baka bagong laba lang ni Mama. Kaya mas lalo ko pa itong niyakap. Maya-maya, unti-unti ako nagkamalay. May kakaiba. Parang humihinga yung una na yakap ko. Teka, hindi yata normal yun eh. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. At doon, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi pala unan. Si Captain ang yakap ko. At ang mas nakakahiya, nakayakap pala ako sa kanya ng mahigpit. Hala! Kailan pa ba nangyari to? Hindi ko maalala. Basta ang huling naalala ko, nasa dulo ako ng kama. Kung pwede lang, gusto ko na lang lumubog sa kama nun eh. Lord, pwede bang ibalik mo na lang ako sa panaginip ko? At doon ko naramdaman, may nahahawakan ang kaliwa kong kamay. Malambot, pero matigas. Ha? Ano daw? Sandali.
Ano 'to? Hindi ko muna tinanggal. Kasi hindi ko pa rin alam kung ano yung nahahawakan ko eh. Hanggang sa… Ah, Lucas? Patay! Gising na si Captain! Hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa mukha ba niya? O sa kamay kong nakakapit pa rin sa kanya? Lucas. Po? Lucas, baka gusto mong… baka gusto mo nang bitawan. Nanlaki yung mga mata ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko. At doon ko tuluyang napagtanto. Hindi lang pala ako nakayakap kay Captain. May nahahawakan pa palang kaliwa kong kamay. Sandali. Ano to? Hindi ko pa man tuluyang napoproseso ang nangyari. Bigla akong naramdaman ng bahagyang gumalaw yun. Hindi ko napansing para na pala ako namamalengke habang natutulog. Ang pinagkaiba lang, hindi gulay ang nahawakan ko. Nakakahiya! Para ako na kuryente. Mabilis kong binawi ang kamay ko. At halos mahulog pa ako sa kama sa sobrang gulat. Hala! Easy, Lucas. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Akala ko unan eh. Ano bang pinagsasabi ko? Simula nang magising ako, puro kapalpakan na. Ay! Relax, Lucas. Natutulog ka, hindi mo naman sinasadya eh. Hindi siya galit. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya natawa. Kalmado lang siya nagsalita. At ewan ko ba, mas lalo tuloy akong nahiya eh. Pasensya na po talaga, Captain. Okay na. Kalimutan na natin. Sana nga ganun lang kadali, no? Kasi ako, pakiramdam ko, habang buhay ko na yata itong maaalala. Maya-maya, parehas na kaming bumangon. Hindi pa rin ako makatingin ng diretso kay Captain. Sa tuwing naaalala ko yung nangyari kanina, parang gusto kong ibaon ang mukha ko sa unan. Good morning. Good morning po. Lucas. Po? I'm hungry. Gugutom na ako. Ha? Hindi ba tayo mag-aalmusal? Napatingin ako sa kanya. Ngumiti lang siya. Parang wala lang talaga sa kanya yung nangyari samantalang ako. Parang gusto ko na lang mag-resign bilang tao eh. Oo nga pala, breakfast. Sandali lang po. Oh, gising na pala kayo. Buti naman sakto kakaluto ko lang ng almusal. Good morning po, tita. Salamat po ah. Good morning din, iho. Kain na kayo. Lucas, anak? Ano po yun, ma? Bakit parang namumula ka? May lagnat ka ba? Okay ka lang ba, anak? Ha? Wala po. Mainit lang po siguro. Mainit nga. Pero hindi dahil sa panahon. Ay! Captain, ikaw na lang magsabi, hindi ba parang kakaiba tong anak ko ngayong umaga? Mukhang kulang lang po siguro sa tulog. Salamat, Captain. Hindi mo dinagdagan. Kasi kung sinabi mo yung totoong nangyari, baka hindi na ako makapasok sa school. Ay. Ganun ba? Ikaw talaga, Lucas, ha? Puyat na naman sa kakapanood ng basketball. Opo, sorry ma. Ay nako, kung alam mo lang talaga ma kung anong totoo.
Hmm, hindi basketball ang dahilan ng puyat ko, ma. Iho, Adrian, may practice ba kayo ngayon? Meron po tita eh. 8 o'clock. Kaya pagkatapos po namin kumain, aalis na rin kami. Buti na lang may kasama si Lucas ko. Mas kampante ako. Napatingin ako kay Captain. Tapos nakangiti lang siya. Huwag po kayo maglala tita. Ako pong bahala kay Lucas. Ewan ko ba? Simpleng salitang yun? Pero bakit parang ang sarap pakinggan? O siya, mag-iingat kayo ha? At Lucas, huwag kang pasaway. Opo mama, alis na po kami. Pagkalabas namin ng bahay, malamig pa ang simoy ng hangin. Basa pa ang kalsada dahil sa ulan kagabi. Tahimik kami naglalakad. Parehas kaming nag-aantay kung sino ang unang magsasalita. Lucas, hindi mo na kailangang isipin yung nangyari kanina. It's just an accident. Captain, pasensya na po talaga. Ilang beses ka pa ba magsasorry ha? Hanggang sa mapatawad niyo po ako. Pinapatawad na nga kita kaya ngumiti ka na. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa akin ng ganun kalapit. Hindi ko alam kung bakit pero buong biyahe papuntang school, yun lang ang naaalala ko. Ilang minuto ang lumipas. Narating na namin ang university. Habang naglalakad kami ni Captain, hindi ko maiwasang maalala yung nangyari kaninang umaga. Sa tuwing lilingon siya sa akin, ako naman ang unang umiiwas ng tingin. Lucas, nakatingin ka na naman sa sapatos mo. May problema ba dyan? Wala po. Sigurado ka? Ay, hindi ko naman pwedeng sabihin na sa tuwing nakikita ko siya. Naaalala ko yung kapalpakan ko kanina. Pagpasok namin sa gym. Oh, Captain! Aba, magkasama na naman kayo ng rookie ah. Paglingon ko, sinalubong kagad kami ng mga teammates namin. Good morning, Captain! Good morning din, Lucas! Good morning, guys. Oh, Lucas, mukhang fresh ka ngayon ah. Ang aga mong pumasok. Ganun ba? Oo, tsaka parang namumula ka pa. Patay! Pati ba naman dito napapansin nila? Captain, ano mong ginawa mo sa rookie natin ha? Ha? Wala ah. Hoy, si Captain yung tinatanong no, ikaw kaagad yung sumasagot eh. Lalong uminit yung mukha ko. Anong mga sinabi ng mga teammate ko na yun? Puro kalokohan. Tama na nga kayo, baka mali pa tayo sa practice eh. Ayan na, pinagtatanggol na agad. Captain's favorite eh. Uy, hindi ah. Nagtawanan silang lahat. Samantalang ako, pakiramdam ko, gusto ko na lang magtago sa ilalim ng bleachers. O team, good morning, huddle tayo. Sakto naman dumating si coach. At natigil din ang panunukso nila. Pero pakiramdam ko, hindi pa yun ang huli. Okay, listen up. May tune-up game tayo next week. Ayokong nagpapabaya sa training. Simula ngayon, mas dodoblehin na natin ang ensayo ha. Lahat ng pagkakamali, iwan natin dito sa loob ng court. Are we clear guys? Yes coach. Stretching 10 minutes. Then shooting drills, move! Nagkanya-kanya kaming kumuha ng bola. Habang nag-stretch, hindi ko maiwasang mapatingin kay Captain. Parang normal ang lahat para sa kanya. Tahimik, relax, seryoso. Samantalang ako hanggang ngayon,
Hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Oy, Rookie, tulala ka na naman. Mag-stretching ka na. Baka ikaw yung unang mapunit eh. Hayaan mo. Baka iniisip pa rin niya si Captain. Hoy, hindi ah. Tumigil nga kayo. Nagtawanan ulit ang lahat. Maging si Adrian. Bahagya ring napangiti. At ewan ko ba, mas lalo akong nahiya. Kung tutuusin, hindi naman bago sa akin ang ganitong pakiramdam. Matagal ko nang alam na iba ako. At hindi ako confused. Hindi rin ako dumaan sa yugto ng pagtatanong kung ano ba talaga ako. Bata pa lang, alam ko na. Tahimik ko lang yung tinanggap. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa ibang tao. Lalo na kay mama. Sa tingin ko, may kutob na rin siya. Ramdam ko yon. Sa paraan ng pagtitig niya sa akin minsan. Pero hindi niya kailanman tinatanong. At hindi ko rin naman kailanman inamin. Siguro, pareho kami nag-aantay kung sinong unang maglalakas ng loob. Pero hanggang ngayon, sikreto ko pa rin yun. At gusto kong manatiling ganun. Kaya nung makilala ko si Captain, hindi ko kailanman inisip na magkakagusto ko sa kanya. Dahil alam ko imposible. Isa siyang lalaki. At sa paningin ko, straight siya. Alright team, partner drills tayo ha. Pair up. Same partner hanggang matapos ang practice. Oy Josh, partner tayo ulit. Siyempre, ayoko mapunta kay Rookie no, baka mahawa ko sa pagiging torpe. Hoy, ano bang sinasabi niyo? Natawa ulit sila. Biglang lumapit si Captain Adrian. Lucas, partner tayo. Ha? May problema ba? Wala po ah. Hindi ko alam kung matutuwa ako. O lalo lang akong kakabahan. Sa dami ng pwedeng maging partner, ako pa talaga ang pinili niya. Hi, good morning guys. At doon, may isang babae agad ang nakakuha ng pansin ng buong gym. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok, at halatang sanay na maging sentro ng atensyon. Cheerleading captain. Pagpasok pa lang niya, diretso ng tingin niya kay Captain Adrian. Doon pa lang, may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi ko pa alam kung ano yun. Pero, hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagngiti niya kay Captain. Hi, good morning Adrian. Long time no see ha? Good morning. What are you doing here? Mamaya libre ka ba? May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang biglang bumigat ang bola sa mga kamay ko. At sa unang pagkakataon, may naramdaman akong kakaiba. Selos. Grabe! What a perfect bad weather episode guys, di ba? Umuulan na nga. Magkatabi pa sa kama. Tapos, may pamamalengke pang nangyari, no? Pero teka, bago kayo mag-isip ng kung ano-ano, accident lang yun ha, sabi ni Lucas. Joke lang yun Lucas ha, baka magalit ka sa akin eh. Maraming salamat guys pala sa pagsama nyo sa panibagong episode ng Kaldag Mo Ko Captain. Sana naging mas magaan kahit konti yung araw nyo today. Lucas, ikaw ha? Hindi ka na nga natulog. Niyakap mo pa si Captain.
Namalengke ka pa. Ano ba yung nahawakan mo na yan ha? Talong ba yan or upo? Malambot na matigas daw eh. Buti na lang talaga. Mahimbing ang tulog ni Captain. Sana all. You know what guys? Sa tingin ko, hindi pa alam ni Lucas kung ano talaga yung nararamdaman niya. But one thing is for sure. Hindi nagseselos ang puso kung wala itong taong pinapahalagahan. Kaya interesting makita kung paano haharapin ni Lucas yung nararamdaman niya. At higit sa lahat, darating ba yung araw na si Captain naman ang malilito sa sarili niyang puso o talaga bang babae ang hanap niya? Pero teka muna, sino kaya yung babaeng lumapit kay Captain sa dulo ng episode, no? May gusto ba talaga siya kay Adrian? At bakit parang biglang may kakaibang naramdaman si Lucas nang makita silang magkausap? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Kaldag Mo Ako Captain. And by the way guys, meron lang akong question sa inyo, no? Kung kayo si Lucas, ano yung mas ikakahiya nyo? Yung namalengke kayo habang tulog na may nilalamutak na gulay? What a term! Nilalamutak! O yung bigla kayong nagselos kahit wala pa namang label? Curious akong basahin yung sagot nyo, so just comment down below guys para basahin natin yan sa next episode. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mandamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.